Mga kabayan, panoorin ang pagpatuloy ng pagdinig sa Senate hearing ng Committee on Agriculture's Food and Agrarian Reform. Ang pagdinig na ito ay tungkol sa talamak na agriculture smuggling, kung saan may 2 tao ang pinasighted in contempt ni Senador Kiko Pangilinan. Pero bago ninyo panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Saka nag-submit ka ng affidavit mo, no? Yes po, sir. Pero nung huling hearing, sinabi mo hindi mo kilala si Elaine Joy Gedaria. Yes, sir. Hindi po talaga. So paano mo may papaliwanag na doon sa mga attachment at annex mo sa affidavit, ikaw nag-submit doon sa affidavit mo Yes po. at nakailang temporary assessment notice for ECPB, EPCB, consumer goods, at laging nandun si Elaine Joy Gedaria bilang declarant. Ikaw nag-submit dito. Yes, sir. Hindi po ako, sir. Ay, na-receive ko po yung dokumento, sir, na nakita ko po yung pangalan ni Elaine Gedaria. Pero hindi po ako, sir, personally nag-process po niyan sa customs po. Hindi, pero ikaw ang nag-submit ng affidavit mo eh. Yes po. Nakita ko po yung pangalan ni Elaine, sir. Doon sa mga sinubmit po sa akin na documents ni Kevin. Ba't mo isasubmit yung sa affidavit mo, yung mga lahat ng pangalan niya? Yes, sir. Yan po kasi, sir, yung SAD po kung tawagin, yung statement, yung declaration po ng entry, sir. Naka-include po kasi yung pangalan ni consignee sa ni broker po dyan. Nasaan si Gedaria? Annex A to A12 ng affidavit mo. Binigay mo na ang broker mo ay si Miss Gedaria. Sino ba naghanda ng affidavit mo? Yung attorney ko po, sir. Tapos sinabi mo yung depensa mo galing sa documentation ng... Na sinubmit po sa akin ni Kevin, sir. Okay, sabi mo nung huling hearing, customs ang naghanda at kinlear ka. Tama? Yes po, sir. Sino sa customs ang nagbigay sa iyo ng dokumento? Hindi, sir. Yung customs documents po yan, sir, na binigay po sa akin ni Kevin po. Yung release po ng 14, sir, na. Kaya nga. So si Kevin, hindi customs ang... Sabi mo customs ang naghanda eh. Hindi po, sir. Si Kevin po ang nagbigay po. Ang sabi niya po sa akin, galing po yan sa BOC po. Pero iba yung findings din ng DA. Di ba? Sir, Ilang containers yung produkto mo dito. Di ba? 14 po, sir. May sumunod ka bang shipment after yung 14? Wala na po, sir. Ano itong 6 na containers ng EPCB na nahuli sa Subic? Yan, sir, prior po, na nakareceive po kami ng arrival notice, we filed disclaimer of ownership po kasi wala po talaga kaming in-order po na 6 po. Paano ba naman yun? Sabi mo 14, pero ngayon may containers na misdeclared. Galing China, chicken sausage. Pero ang lumabas, isda. Diba? Hindi mo alam yun? Hindi po, sir. Kaya po, EPCB? nakareceive po kami, sir, sa email po ng arrival notice from, I think, sa TS line po. Then prior po, nasa abroad pa po siya. Nag-file na po kami sa support po sa Subic ng disclaimer of ownership, sir, kasi wala po talaga kami in order na ganyan. Siyempre, nahuli na. Diba? Nahuli ng DA. 6 na container ng EPCB sa port ng Subic. So ngayon, dinideny mo. Diba? Not included in the WSD.
misdeclaration and misclassification of contents. Ang halaga 18 million. So, pasok na naman ito sa economic sabotage. Non-bailable na naman ito. Ikaw ang inamin mo, ikaw ang may-ari ng EPCB. Di ba? Yes, sir. White onions at fresh carrots ang pinasok ng EPCB na ngayon, nung nahuli, meron kang declaration. Hindi ba? Yan ang hirap eh. Pag pinarenta, wala kaming kinalaman. Diba? Pag nahuli. So, actually, mahirap paniwalaan. Puro, puro mahirap paniwalaan ang mga testimonya ninyo dahil butas-butas eh. And I already asked you, nag-file na siya ng affidavit, no? Okay. Ito sa ECPB. Ayun na. So we will suspend the hearing until the drill is completed. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May isa na dalawang po. Yes. So all these containers, Mr. Pascual, ang declarant ay si bilang broker ay si Elaine Joy Guedaria. At ikaw ang nagsumiti sa atin dito bilang affidavit mo, attachment. Tama? Yes po. Pero bakit mo sinubmit ito kung sinasabi mong hindi mo siya kilala? Nakita ko lang po yung pangalan niya, Your Honor, pero hindi po talaga kami personally magkakilala po. Wala rin pong transaction between us po. At sino ang naghanda ng affidavit mo? Yung lawyer ko po, sir. Sino ang lawyer mo? Andito ba? Okay. Ikaw ang humarap sa notary public. Yes po. Oh. Kasi parang may conflict dito sa affidavit mo, no? Dahil ikaw na mismo nagsasabing hindi mo kilala si Gedaria, wala kang kinalaman sa kanya, pero sa affidavit mo, sinabit mo 13 temporary assessment notice at lahat siya nakapangalan. Bakit mo sinama ito? Kasama po, sir, talaga yung pangalan niya po dun sa documents po, sir. Naka-include po yung consignee din, yung broker's name po. Tapos may sumunod kang shipment nung Hulyo kasi sabi mo 14 lang eh. Di ba? Pero mayroong pumasok under your company, Port of Subic, July 2025, at mayroong warrant of seizure and detention. Tama? Nasabi ko pong wala, Your Honor, kasi we were not aware po for that 6 containers po talaga. And sinabi mo may disclaimer ka? Yes po, sir. Saan? Nandito po, sir. Pakisubmit nga sa ating committee, please. Kanino mo sinumite yung disclaimer? Sa Port of Subic po, sir. Sinong gumawa ng disclaimer? Receive po siya, sir, sa Bureau of Customs, Customer Care Center po. Sinong gumawa? Kami po, sir. Can you submit it to the committee? Yes, sir. Saka walang permit ito galing sa DA. Sir, pwede po magtanong po sa Go ahead. regarding 14 containers lang po. Kasi kami po, as part po nung consignees name po, kami po yung gusto lang po sana namin malaman yung totoo po dun sa 14. Kung kasi based po dito sa binigay sa amin ng mga documents po, is release po siya, sir. Chinek na rin po namin yung mga containers po, sir. All emptied na po. Yung iba nga po na isoli na po sa China. Kaya nagtatanong lang po kami, sir, yung ano po ba yung basis dun sa 14 containers po, sir? Na nasabi pong onion, carrots, then mackerel po.
Mayroong BOC yun, di ba? BOC mismo nagsabi. So, Sir, alam mo, meron kayong dokumentong ah, nagsasabing lusot, pero meron nagsasabi ng DA na ito ay na-flag. So, ito, kaya nga natin iniimbestigahan, no? Kaya, in fact, yung sinubmit ninyong na-clear, eh, di ko alam kung totoong clear yun. Siguro, sa dokumento, naka-clear. Hindi ba? Pero, itong tatlong na-release, halimbawa, sa Berches, wala namang nirelease. Kung hindi nahuli, ang declaration, dry goods. Kayo, naroon din eh. Dry goods din yung sa inyo. Malay ba namin kung talagang dry goods yun? Number one. Number two, ikaw na mismo umaamin eh. Na nilalako mo yung lisensya mo eh. Hindi ba? So, yes, sir. tapos sinasabi mo, na-clear yung ilang mga dokumento. Sinasabi ng DA, hindi. Tapos ikaw nagsabi na galing sa customs yung clearance mo, pero merong na-hold. Di ba? So kahit na sa mga dokumento, may mga butas. Ha? At hindi lang sa dokumento, ikaw mismo umaamin. Hindi mo kilala yung broker mo. Di ba? So, yung hinihingi mo sa amin yung status ng 14, habang iniimbestigahan natin ito, lahat pwedeng questionin. Kahit mga documented pa yan. Naintindihan mo? Ha? Kasi pinipeke ang mga dokumento. Ha? Sinasabing kami ang broke. Kayo, si Elaine Gadaria, ang declarant, hindi mo siya kilala. Ibig sabihin, peke ito. Or nagsisinungaling ka. Naintindihan mo? So, tinatanong mo sa atin, na-clear ka based on the documents. Pero dito sa dokumento na sinumite mo, may conflict ka agad eh. Di ba? So, I hope you understand. Lahat ng mga dokumento sinasambit dito, kinakailangan busisiin ng husto. Kasi maaaring peke, dinoktor. Di ba? May halong falsification. Hindi natin alam. Kaya nais nating malaman. Um, Anong pangalan mo? Taweng? May kilala kang Taweng? Nickname ko po, Your Honor. Di ba? Ako din Oo. po. Kasi may mga informasyon tayo na bilang ikaw si Taweng at dati kang naghahanap buhay dyan sa customs. Customs nga ba? Yes po, sir. Oo. At kilala mo si Amina? May kilala kang Amina? Wala po, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Na kausap si Kevin? Nag-uusap kayo ni Kevin, di ba? Si Kevin po, sir, Oo kilala nga. ko po. So hindi kayo nag-uusap ni Amina? Hindi ko po Wala siya kang kilala. kilalang Amina? Wala po, sir. Sigurado ka ha? Kasi butas-butas na yung mga testimonya mo. Baka pati rito, hindi ka nagsasabi ng totoo. No? Ah, so sinasabi ng dinisclaim mo, okay? Na yung 6 na container hindi galing sa inyo. Pero nakadokumento sa EPCB na ikaw ang umamin na may-ari. Hindi ba? So kung ito ebidensya, maaring gamitin din ito laban sa iyo. Dahil 18 milyones yung halaga ng 6, ikaw ang umamin dito na may-ari ng EPCB, may dokumentong nagsasabing pinasok yung 6 na container na walang SPSIC, walang permit. So, hindi ibig sabihin dahil nag-disclaim ka,
ibig sabihin, mabibigyan ng agad-agad, no, na ikaw paniniwalaan. Di ba? So sana naintindihan mo yon. Non-bailable din, itong 18,000, milyones. At pati si Dexter na pamangkin mo, na ang dahilan mo ay gusto mo siyang maghanap buhay, kaso paano siya maghahanap buhay? Naghahanap buhay na siya bilang delivery ng panda. Di ba? Kayo ba, Mr. Dexter, ikaw ba aktibong sumasama dito sa mga EPCB na mga importation? Lumapit ka rito at magsalita. Sir, hindi po. Ha? Hindi po. Kasi ni minsan ba ikaw halimbawa nakikipag-usap sa mga broker, sa mga taga-customs? Wala po akong transaction dun po, sir. Ano 'yon? Lakasan mo yung boss. Wala po akong transaction po dun, sir. Hindi ko po alam. Hindi ka ba sumasama sa mga meeting ng tito mo? Hindi po. Hindi. Opo. So ibig sabihin nagsisinungaling si Mr. Pascual na kaya ka sinama dahil gusto kang turuan. Dahil hindi ka naman sinasama sa anumang mga transaksyon, tama? So, pinapirma ka lang at binigay yung ID mo yung ID. Opo, sir. Okay. So, Mr. Pascual, hindi totoo ang dahilan mo na kaya mo siya nilagay doon para matuto. Di ba? Ano sagot mo? Your Honor, talagang totoo naman po, inaamin ko po na hindi niya po alam yung mga transaction. But he was informed by me na may mga ganito po. Hindi yan yung tanong ko yun. Ang tanong, yung paliwanag mo na kaya mo sa sinama ay dahil gusto mo siyang matuto sa hanap buhay. Hindi naman totoo yun eh. Kaya mo siya nilagay doon dahil ayaw mong ikaw ang makalagay sa pangalan dahil kung ano-anong dahilan. Kasi hindi totoo na kaya mo siya nilagay doon, gaya ng sinabi mo nung huling hearing, ay dahil gusto mong matuto siya na maghanap buhay at may pagkakakitaan. Di ba? That was not, in other words, hindi na naman totoo yung sinabi mo, Mr. Pascual. Kaya mahirap kang paniwalaan dahil lumalabas yung mga kasinungalingan. No? Ha? Yes. So maliwanag dito no sa agriculture smuggling as economic sabotage. Use of fake, false, fictitious, fraudulent import clearance, shipping documents or any other transport documents, misclassification, undervaluation or misdeclaration. Yung disclaimer mo, ikaw lang ang nag-isip nun? Yes po, sir. Nung nalaman mo, agad alam mo dapat magkaroon ng disclaimer? Unaware po kami kasi po ako, sir, kaya nagtanong din po ako dun sa wala naman, sabi po nila wala naman din silang pinarating. Then ako rin po personally, wala rin po akong ine-expect na arrivals for that 6 containers. Kaya nag-file po ako ng... Sinong tinanong mong wala silang ine-expect? Una, sir, si Kevin, sabi ko, after 14, meron po ba kayong expected na parating? Sabi nila, sir, wala, yan lang pong 14 ang... Naniwala ka sa kanya? Kapani-paniwala naman si Kevin. Baka nilalaglag ka na rin. Anyway, sige, we will now proceed to yes. Kay Deputy Collector Kalisihan, base dun sa BOC memorandum dated August 14, 6 yung containers sa shipment ng EPCB.
yung subject ng warrant of seizure and detention. Pero 5 lamang ang napabilang sa warrant of seizure and detention dated August 20. Merong isang container na naglalaman ng isda. Saan napunta yung isang container? Mr. Chair, bali ano po kasi yan eh, 5 entries lang po, pero 6 containers po. Lahat po yan na issue ng WSD by the District Collector of the Port of Subic. So pwedeng mangyari pala yun na 6 yung container pero 5 lang ang nakareport? Opo. Ano po Mr. Chair, 5 entries filed Kaya nga, 5 entries. are filed po. So yung pong isang entry, may 2 containers po. So an entry can have 5 containers? Yes sir, even 10 pwede po. Okay. Dalawa. Hmm. Isang po. One. Yung cellphone siya ng isa. Anyway, we are requesting you to submit an explanation because it seems like there is a discrepancy, no? The chair acknowledges the presence of Senator Bam Aquino. Thank you for joining us. We are currently going through the testimonies and the affidavits of Mr. Erwin Pascual, who claims that he is the rightful owner of EPCB Trading, even if it is his pamangkin who is on record as the owner and who is actually a Panda driver. He claims that he included his pamangkin because he wanted his nephew to learn and about brokering the business. But contrary to his testimony, Mr. Howla has never been involved in any of the meetings, in any of the transactions, in any of the negotiations or communications with any of the brokers. In other words, Mr. Pascual is lying. He also admits to lending his license. He denies that one of the brokers on record and submitted in his testimony, his affidavit, Elaine Gedaria, he claims he does not know Elaine, and Elaine also says she does not know Mr. Pascual, but he has submitted annexes in his affidavit to his show cause letter identifying Elaine Gedaria as the declarant of 13, actually of 14 containers. Because of this, for lying before this committee, we are moving for citing Mr. Pascual in contempt. Unless no objection, you move to second. Okay, so there is a motion duly seconded. Mr. Erwin Pascual, you are cited in contempt of this committee and you are to be detained until such time that we get the correct answers from you. So ordered. The other concern is Mr. Calisihan. Mr. Calisihan, we ask you to explain why you should not be cited in contempt of this committee because of your inconsistencies and your lying before this committee. You have misled this committee with your testimony regarding the 3 vehicles, the trucks that were released. You have also been less than forthright in claiming that the Birches warehouse
was to be delivered in the Berches warehouse, but Berches on record says they don't have any warehouse. Would you care to respond, Mr. Kalisihan? Your Honor, my function as Deputy Collector for Assessment is only supervising the assessment division. Ano lang po, Mr. Chair, very ano lang po. Kumbaga sa isang office po, 1/3 lang po yung function ko. I cannot oversee everything. Kaya may mga instances po dito na hindi ko din po ma-explain. Well, there's a difference between not being able to explain it and saying, giving us testimony that is untruthful. And therefore, we will move to cite you in contempt of this committee, Mr. Kalisihan. No, he already explained. Your explanation is unacceptable and does not satisfy the committee's points raised about your lying to this committee. Go ahead. Sa dalawa pong, have we cited Andrew in contempt already, Mr. Chair? We have to wait for your second before. Second. Okay, so there is a motion to cite Mr. Kalisihan in contempt, duly seconded. So ordered. You are cited in contempt, Mr. Kalisihan. Itong agriculture smuggling ang talagang nagpapahirap sa mga magsasaka ng Pilipinas. Mabuti at nagkaroon ng ganitong hearing sa Senate, kaya unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Sana ang hearing na ito ay maging daan para maaksyonan at magawa ng solusyon para matigil na ang mga iba't ibang uri ng smuggling dito sa Pilipinas. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.